Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at kasama natin ngayon si Mima Alicia Comments. Ayan, so ito mga kababayan, meron tayong ichichika na ito naman napanaginipan natin na kung saan alam nyo naman mga kababayan na meron pong paparating na rally sa September 21, which is Sunday yon. So ngayon mga kababayan, may tanong ako. Sino ba yung pupunta doon sa tingin mo? Sino ba yung karamihan mga pupunta doon sa rally na yun? Ang pagkakaalam ko, bawal daw yung mga DD shit doon eh. So, ibig sabihin, yung mga inorganize, yung mga hinikayat ng mga kilalang influencer. At ito na nga, may napanaginipan tayo na di umano, yung ninong mo. Yung ninong guys, mo. Hindi to hindi to biro, pero seriously, merong nakapagsabi talaga sa amin. So, itago na lang natin siya sa pangalang Ninong. Diba? Yung ninong kasi ni Mima Alicia, ang di umano, nag-finance mga kababayan nung rally na magaganap sa 2021. So, alam naman natin na yung ninong ni Mima Alicia ay nag-iingay ngayon. Siya ba yung nagsasalita ng Marcos Alis dyan? Yun yun. Yun na yun. Yung ninong mo na yun. Sa ngayon mga kababayan, yun nga, yung ninong niya na yun, ang di umano daw, nagbayad. Di umano nagbayad doon sa mga influencer, nagbayad doon sa mga nag-organize, di umano, nung rally po na yun. Yan naman po ay ayon sa ating panaginip mga kababayan. Magkano ba ang ibinayad? So sa ganung sitwasyon, wala tayong masasabi about doon. Pero ang sure dito, di umano, ito daw ninong ni Mima Alicia yung nag-organize at nagbayad, naglabas ng pera para dito sa paparating na rally sa 2021. Alam naman po natin na ngayon medyo mainit yung ninong ni Mima Alicia kasi maraming mga sinasabi, maraming mga accusation, especially kay Presidente. Actually, ganito, yung taong yan, I have a little bit background na dyan sa taong yan. Na gusto niya ng posisyon, kaya sinuportahan niya si President Bongbong Marcos before. Pero di ba dati nagsalita na nga din yan na kung hindi dahil kay Sara Duterte, hindi siya susuporta. So meaning, yung kanyang pagsuporta, may hinihinging kapalit. Kay PBBM. Oo. Now, nanalo si President Bongbong Marcos at medyo parang hindi napagbigyan, 'di ba? Parang nag-iba na yung kanyang sistema. Paano ba naman pagbibigyan? May issue sa gambling. Di ba pinagbabawal yun ng ating ng bansang Pilipinas mismo dahil nakakapagdulot ito ng hindi maganda sa mga kababayan natin. At saka ang isa pa diyan, ang balita ko di umano itong ninong ni Mima Alicia na ito nagpapa-appoint nasa 51 something yung pinapa-appoint niya. Di umano So ganon yung ipinapa-appoint nito, and then may isa itong naipa-appoint dati sa administrasyon ni PBBM, nakasisibak lamang doon sa custom kasi nga, di umano ay nasangkot sa hindi maganda. At ang isa pa nga dito mga kababayan, kung titingnan nyo din, kanina nagkaroon ng press con etong ninong na ito, ni Mima Alicia na pasimpleng tinitira itong si Presidente at saka po itong si Congressman Sandro Marcos at iniuugnay nga doon sa mayor na kontraktor na taga Lawag City. So ngayon mga kababayan, kung titingnan ninyo, ayon sa ating panaginip, uulitin ko, na di umano, itong ninong ni Mima na ito, ang nag-organize at nanguna, na naglabas ng pera, pagpalagay natin, doon po sa paparating na rally sa September 21. So sa mga kababayang Pilipino natin, pwede naman kayong pumunta, pwede naman kayong makiisa, pero lagi naman po nating sinasabi na iwasan po natin na magdulot ng kaguluhan at iwasan po natin na gumawa ng hindi maganda. At yan naman din ang paalala ng Presidente sa ating lahat na... Sabi pa nga ni PBBM, kung hindi daw siya Presidente... Makikiisa siya. Ay, pangasar yun! Oo, makikiisa siya. Pangasar yun sa mga DDS na kumbaga ayaw nila sa corruption. Ako din. Kumbaga si PBBM, ako din ayaw ko din ng corruption. Sino ba yung totoong corrupt? Sino ba yung madaming ghost project? Sige nga. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, wala naman... yung madaming confidential funds?
Kasi sa totoo lang mga kababayan, isipin nyo Nakakatawa mag-rally, anti-corruption, pero yung kanila mismo, hindi double nila... standard nga, pre. Double standard. Alam nyo, yung pattern dito, gusto lang talaga nilang sirain. Si Presidente. Si President Bongbong Marcos. May mga tao kasing, hindi nabigyan ng posisyon. May mga taong hindi naibigay yung kanilang kagustuhan. Kumbaga, hindi sila nagkaroon ng pakinabang. Diba? Kaya, tingnan ninyo, gusto nilang sirain, yurakin ng pagkatao si President Bongbong Marcos. Tama. Kasi isipin nyo mga kababayan alam naman natin na ang presidente ang nanguna para malaman ng taong bayan itong maanumalyang flood control na ito. In the same time, dahil sa ginawang yan ni Presidente, marami po talaga siyang masasagasaan dyan, especially yung mga kaalyado niya, mga kasamahan niya, kamag-anak niya, at yung mga tao na sumuporta sa kanya na katulad ng ninong na ito ni Mima Alicia. So ngayon, eto mga kababayan, bukod po sa issue na yan, uulitin ko po, kaya binabanatan niya si Presidente bukod sa mga hindi napagbigyan na ipina-appoint niya dahil hindi naman nga qualified. Meron din kasing naging issue sa Japan na kung saan hindi daw napansin ni Presidente itong ninong na ito ni Mima Alicia, kaya nagkaganya, naging bitter kay Presidente at ngayon, nagpapapress ko at kung ano-ano mga issue na iniuugnay kay Presidente na hindi naman alam ni Presidente. Gaya na lamang ng Mayor sa Lawag City na kung saan pinapalabas na yun ng pinaka-big time na kontraktor ng Ilocos Norte na idinadawit itong si Presidente at itong si Congressman Sandro Marcos. So, para sa atin mga kababayan... Ay, dawit din naman siya dun kasi unang-una, yung binanggit mo kanina na construction company na kung saan nasilip na nakakuha ng proyekto sa gobyerno na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Dawit din siya dun Loko-loko ba siya? Kaya alam niyo mga minamahal, yung ginagawa nila, malilaw lang, ang pinakamalinaw dito, tanggalin si PBBM, iloklok si Sara Duterte. Yan yung pinaka-punto dyan, wala nang iba. Bitterness ba? Kasi mga hindi na pagbigyan, biruin nyo, gustong isangkot sa anomalya itong si President Bongbong Marcos without knowing na sangkot din siya. Hindi man lang nag-iisip. At saka madaming issue yan si Si ninong mo. Si Ninong. At saka mga kababayan take note. Kung iisipin nyo, kaya lang naman nag-ingay yan kasi tinitira daw siya. Bakit ngayon lang nag-ingay tungkol sa corruption? Kasi tinira siya ng bilyonaryo news channel. Hindi, yan yung tanong. Hindi, di ba? Kung matagal na siyang ayaw niya sa corruption, bakit ngayon lang siya nag-ingay? Kasi mabubuking na siya ngayon. Yun. Mabubuking na siya ngayon. Kasi dati nakikinabang siya Nakikinabang siya dati, ngayon ang problema, mabubuking na siya kasi pupunta na sa Ilocos yung investigasyon patungkol po sa maanumalyang flood control. So alam naman natin na taga Ilocos Sur, itong si Sir Ninong ni Mima Alicia. Kinakabahan na yung dibdib niya. Tapos nadagdagan pa yan nung naglabas ng balita ang bilyonaryo, news channel na kung saan, nakakuha nga daw ng 2.7 billion pesos na kontrata sa gobyerno. He admits, binabasa lang namin itong mga minamahal Paano ba yan? Binabasa lang namin yan sabi dito, he admits that his family owns Satrap Construction which bagged 62 contracts in Ilocos Sur from 2016 to 2025, amounting to 2.7 billion peso to DPWH. Tapos ang lakas ng amor mo, natirahin si President Bongbong Marcos sa kanyang katiwalian ko, Diba? Pinaglalaban nito, isa ka din naman doon. Kaya nga, isa rin siya sa masasabing promotor sa ganun kasi... Ay, ano yun, pre? Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Yun ang problema. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo po, ang pinaka main point po ng konteksto nito pong vlog na ito, nitong content na ito, is yung napanaginipan namin na di umano, ang nag-finance daw ng rally na darating sa September 21 ay yung ninong ni Mima Alicia.
Yun po yun, mga kababayan. Kaya sa mga Wala kami mention, pero yung nagsisigaw ng Marcos alis dyan, yun daw yun. Yun daw yun. Yun daw yun. Pero kung ako yung yung tatanungin, sobrang useless naman. Para September 21, rally. Pero syempre, may pera, may pupunta. Tama. Diba? May mga vlogger, gusto ng views, may pupunta. Alam naman natin na may mga sumusuporta doon sa mga rapper, mga vlogger, mga kaalyado ni Pinsan. Ngayon, talagang marami ang pupunta dyan. Especially mga bata. Uy, sakto, nakita ko yung video niya, nakaitim. Yung nagsasalita si Ninong, nakaitim. So, yung mga nakikita ko sa mga influencer na mga sikat, nakaitim din sila. Oo. Uy, may pattern. Kaya nga. So, bawal pumunta doon naka-green tapos red. Pupuyugin kayo. pupunta ka ba doon? Hindi. Okay na naalala ko, boy. Kwento ko sa inyo, Pumunta kami ni Takero sa rally ng mga DDS. Kinuyog kaming dalawa. Ay, kayo ba yung kinuyog na yun? Sa may Edge Shrine? Oo. Hindi ko na inulit. Kaya mga kababayan, ako, ngayon pa lang sasabihin ko, hindi ako napunta sa rally na yan. Pero magiging observant ako. Kasi unang-una. Titingnan lang natin kung gaano kadaming langaw ang pupunta. At titingnan lang din natin kung gaano kadaming hamburger. Tapos, kuha agad. Bounce agad. Kaya, so, may mga tao kasi, saan ba yun? Sa EDSA? Diba? sa may, ang alam ko, hindi sa EDSA yun eh. Saan ba yun? Comment nyo na nga lang mga kababayan para dumami yung nagko-comment. Alam nyo, mga minamahal, kung mayroon man nakaling magaganap, syempre, yung mga taong nandyan, syempre, di ba, may mga nagugutom kahit pa paano. Kagagawan din naman yan ng mga tuhap na politiko Yung mga nagugutom na yan, pupunta yan dyan. Oo, kukuha ng hamburger tapos bounce na. Alis na. Bounce na. Uy, kahit nga din naman ako, kunyari napadaan lang ako, tapos gutom ako. Uy, may rally dito. Makasnatch nga, tapos bounce agad. So yun nga mga kababayan, uulitin ko, di umano, ito pong rally na paparating. Huwag lang lagyan ng di umano. Ano ka ba? Etong rally na paparating mga kababayan ay finance di umano ng ninong ni Viva Alicia. Kasi kaya ako nilalagyan na di umano mga kababayan kasi napanaginipan lang naman yan. So kayo na lamang yung bahalang mag-justify kung ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan. So, Oy, totoo ba, Chabet? Di umano? Ay, na-mention si Nino. Oy, maraming Chabet, So yun mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa topic na ito na tinalakay po namin? Ano po masasabi ninyo mga kababayan hingil po dun sa balitang yon na kung saan ninong ni Mima Alicia yung nag-finance ng rally na paparating sa September 21. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan. At bago po tayo pansamantala magpaalam. Oy guys, baka linawin namin kasi mamaya may mag-i-issue naman. Magkasama si Mima na naman tapos si Jake Wag. May kaibigan kami, nasa party sila. So, yung hotel ni Jake is doon lang, malapit lang din. Parang ano lang dalawang sakay lang papunta dito. Kasi parehas same ang pangalan ng hotel na pinag-check-in na namin. Kasi may branch din sila doon. Napapunta ako dito sa kanya, nag-visit ako kasi total malapit siya and ako pauwi na din ako ng province. So, baka, makikita ninyo, magkakasama lang kami dito palagi or maybe ako bibisita sa kanya or siya bibisita sa akin. Pero, huwag kayo mag-isip na kung ano-ano, baka mag-chat na naman dyan, no? Mag-ano mo naman si Nima tapos, madami tayong may mga chat sa akin, kayo na ba? Ganun. Huwag niyong lagyan ng issue, we're just friends. Tsaka parang kapatid na natin si Mima. Work is work. Ganun kami. Nagtutulungan kasi ang dalawang utak mas nakakapag-produce ng madaming idea. Diba? Yes. Tingnan nyo si Jake, tumatawa. So yun, mga kababayan, bago po tayo pansamantala magpaalam. Yan yung epekto ng MJ doon sa Thailand. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dito sa topic na ito na tinalakay po natin. Sayang wala si Takero.
Huwag nyo na rin po sana kalimutan na mag-iwan ng inyong mga komento. Like nyo na po itong ating video na ito. At huwag nyo na rin po kalimutan na huwag mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po palagi. God bless po. Maraming salamat po. Naalala